Ga- Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi lang ako galit sa inyo. Nasusuklam ako sa inyo. Ano sa palagay mo, Carol? Tinupad kaya ni Isabel ang pangako niya kay Itay? Kailangan to pa rin niya yun. Nangako siya sa isang mamamatay na. Noong naroon pa tayo sa Maynila, lihim din akong nagngingit-ngit sa inis kapag naririnig kong sinasaktan ni Aling Nona si Isabel. Abay, sino bang hindi? Pati nga ako eh. At laking tuwa ko nang bigla na lang dumating dito noon si Isabel. Pinuna ni Isabel ang malaking kakulangan sa pagsasama natin. Kinumpleto niyang buhay nating mag-asawa. Patay na ang papa mo? Oo, Joseph. Matagal na pala. Mga 3 buwan daw mula nang maglayas ako. Namatay din daw si Papa sa sunog. Natupok daw yung villang tinitirhan nila sa Saudi. Kaya pala, hindi man lang niya ako hinanap. Ang lungkot naman. Puntod na lamang ni Papa ang nakita ko. Pero ano ba yung nicho? Semento lang yun na nilagyan ng lapid, ah. Tinalaw mong kanyang puntot? Oo. At inabutan ko doon ang dating madrasta ko. Basurera na siya. Nanlilimahid. Parang pulubi. At nang makita ko siya, nanariwa ang galit ko sa kanya. Akala ko ba... Nangako ako kay Lola Monching. Pero ang papa ko lang ang kaya kong patawarin, Joseph. Pero si Tita Nona, ramdam ko, nasusuklam pa rin ako sa kanya. Isabel, mangako ka. Mangako ka. Mangako ka. Lola Monching! Sabel? Sabel? Sabel, gumising ka. Sabel! Lolo! Lakas na sigaw mo. Tinawag mo si Lolo Monching. Nagagalit sa akin si Lola Monching. Hindi yung magagalit sa'yo. Mahal na mahal ka noon. Napanaginipan mo lang siya kasi sinusumbutan ka siguro ng konsensya mo. Kasi sumira ka sa pangako mo kay Lolo Monching. Para talagang hindi ko pa kayang patawarin si Tita Nona. Ano bang kahilingan ng anak nating si Aya sa birthday niya? Hindi ba? Ang gusto niya, mamigay tayo ng pansit at sandwich sa mga pulubi dyan sa may highway. Oo nga. At gusto ko rin naman, nakakaawa naman ang mga pulubing yun. Papakain ka sa mga pulubi. Papakitaan mo sila ng malasakit. Pero yung isang taong kahit naman papano ay nagkaroon ng kaugnayan sa buhay mo, bakit hindi mo magawang limusan ang awa? May isang prinsipyong itinuro sa akin ng mga magulang ko, Isabel. Bago ka maging mabait sa ibang tao, maging mabait ka muna sa pamilya mo. Kapag hindi natin nagawa yan, ang lahat ng kawang-gawang gagawin natin ay puro paimbabaw lang.
Ang lamig. Butas-butas na kasing yung plastic na itinakip ko dito sa aking kariton. Ay, kahirap matulog pag ganitong basa-basa pa itong kumot ko. Tapos ay umaambon-ambon pa. Ay, lalo ako magkakasakit nito. Kaganito ang buhay. Buti pa, mamatay na lang ako para tapos na. Tita Nona? May tumatawag sa akin na. Ay, sino ka ba? Bakit mo ako tinatawag? Tita Nona, ako po ito, si Isabel. Isabel? Bumangon na po kayo dyan. Maambon na po eh. Baka abutin kayo ng malakas na ulan dyan sa inyong kariton. Dito talaga ako natutulog. Ayun pong kotse namin. Naghihintay sa atin ang asawa ko. Isasama ko na po kayo. Ipagagamot ko kayo. At doon na po kayo sa amin titira. Hindi niyo po kailangan tumira sa lansangan. Sasama mo ko? Tutulungan mo sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo. Masakit po talaga ang mga ginawa ninyo sa akin. Pero naisip ko rin po, iyon ang naging daan para mapunta ako sa isang lugar na makakatagpo ako ng mga taong mag-aaruga sa akin. At higit po sa lahat, yun din ang naging daan para makilala ko ang lalaking mamahalin ako at bibigyan ng magandang buhay. Natutuhan ko po. Lahat palang pangyayari sa buhay natin ay may rason. Tayo na po. Sa ginawa mo ito, para akong binigyan ng mag-asawang sampalan. Iyak ako sa sarili ko. Isabel. Hindi ako natandana. Tahan na po. Tama po ang asawa ko. Kapag pinatawad ko kayo, ang sarili ko rin ang bibigyan ko ng pabor. Kasi makakalaya na ako sa galit na nagpapabigat sa dibdib ko. Magkakasama na po ulit tayo. At sama-sama ulit tayong tatanaw sa pangako ng bukas.